Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotic. Asa ngayon meron tayong isang Hanabishi na 40 inches. Galing ito kay Ray ng Valenzuela at pinabook lang niya ito rito sa akin. Ngayon ang pinaka-complaint niya rito ay wala raw siyang picture. Ngayon pagka walang picture, titingnan natin kung may power ba, saka gumagana ba yung backlight niya. Yan lang naman kapag gumana ang backlight niya at wala pa ring picture, maaaring sa LCD na o kaya ay panel kung tawagin, itong pinaka screen niya. Ngayon titingnan natin kung may power pa ba. Ayan. May reading siya eh. Saka umiilaw yung backlight natin eh. Ayan oh. Ito, umiilaw eh. Yan. Ibig sabihin lang, good yung ating backlight. Ayun, tanggalin ko. Ayan, namatay siya. Ayan. Umiilaw siya eh. Ngayon, i-trace natin dito sa kanyang board kung bakit. Ayan na, may nakita na ako. Ayan. Mayroon siyang dalawang kapasitor na lumulobo. Ito at saka ito. Palitan natin to. Pagka halimbawa nagkaroon na siya ng backlight, ito ang may problema. Pero kung hindi pa rin, maaaring baka may shorted na bulb, hindi niya kayang pailawin. Kasi yung ating tester ay kahit na may shorted na bulb, umiilaw pa rin eh. Itong ating tester na ito, kahit may shorted na bulb na mga dalawa o kahit tatlo, kahit ilan pa, umiilaw pa rin. Di kagaya dito sa inverter, pagka may shorted na bulb, nahihirapan na siyang magpailaw. Kagad-agad nag-trip siya. Ngayon palitan natin tong dalawang kapasitor. Ito dito na ito sa mga ano niya eh, sa mga regulator niya. Ito parang sa supply lang to eh, kasi nandito yung kapasitor ng ating backlight eh, kaya maaring hindi dito ang ano niya eh. Pero subukan lang natin palitan. Ayan na, at tatanggalin ko na to. Ayan, tanggalin natin yan para malaman natin kung yan ba talaga ang may problema. Pero kapag wala, bubuksan natin tong ano niya, panel niya. Tingnan natin kung may shorted na bulb. Ayan. Yan lang yan eh, kasi gumagana yung board niya eh. Kung ko ba bakit madali talagang lumubo yung kapasitor ngayon, parang under voltage siya eh. Hindi kagaya nung araw, hindi basta-basta lumulobo yan eh. May pasobra naman siya ng voltahe, kaya minsan ginagawa ko kung halimbawa ano siya, 60 volt, ginagawa ko ng 100 volts. Pero yung microfarad ganun pa rin, kasi parang under voltage siya eh. Ayan. Ayan na. Yung may mga alikabok pa. Ayan na, tatanggalin natin yan. Pinaka-kapasitor niya nandito na. Yan. Sana yung isa. Ayan. Bali yung lumubo, ito yung pinaka-lumubo niya ay 10 volts 470. Ngayon papalitan natin ng 16 volt 470. Tapos itong isa 25 volts 470. Ngayon papalitan natin ng 35 volts 470 UF. Ayan, nagtaas tayo ng voltahe. Yung isasalpak na natin dito.
Kapag hindi pa rin to gumana, bubuksan natin yung panel. Titingnan natin kung may shorted na backlight. Kapag wala pa rin shorted, baka may problema yung inverter. Pero mamaya ititest natin kung may voltahe ba yung ating inverter. Ngayon kapag walang voltahe, hindi na tayo magbubukas ng ating panel. Baka may problema yung kanyang MOSFET o yung kanyang mga drive. Ayan. Tapos hihinangin natin. Ayan. Kunin ko lang yung ating tingga. Ayan, nahinang ko na siya. Yung kapasitor talaga madaling lumubo eh. Ayan na. Putulin natin yung paa niya, medyo mahaba. Na siya. Balik na natin. Tapos ititest natin kung iilaw na ba yung ating backlight. Yan. Pa-plug natin yung inverter, yung ating backlight. Yan. Ngayon ipa-plug ko na. Sana nga yan lang yung problema niya. Ayan. Tapos yan, nagpupula siya oh. Yan. I-rest natin yung power. Ayan. Wala. Hindi umilaw yung backlight eh. Walang may umilaw dito eh. Ngayon abangan natin ng tester dito. Titingnan natin kung kapag mayroong voltahe tapos nagsa-shut off, ibig sabihin lang yan may shorted yung ating valve. Kapag wala talaga siyang voltahe, malamang sira yung inverter. Ngayon tatanggalin muna natin to. Alisin natin ng power. Aabangan natin ng tester yan. Yan. Kita ba? O, dyan na lang. Yan. Yan. Yan na siya. Tutukan natin ng tester dito. Tapos ipa-plug natin. Yan. Tingnan natin kung hindi pa nga naka-plug pero may voltahe na siyang 4 point something 3 pababa ng pababa sa kapasitor to eh. Ngayon ipa-plug ko na at ipipress natin yung power. Ayan. Ayan. Mayroon kagad siyang 59 eh. Ngayon i-power on natin to. Abangan natin kung tataas yan. Ayan. Ayun. Gumalaw siya eh. Nagiging 63 siya. Ayan, naka-standby lang siya sa 63. Pero yung ating valve ay hindi umiilaw. Ayan. Check natin uli yung ating tapos check natin dito yung ating mga kapasitor. Hindi nga siya lumulubo pero tingnan natin baka mamaya na siya, leaking na siya. Ayun na, tatanggalin muna natin. Check muna natin tong ating kapasitor. Alisin ko muna yung power.
Tingnan natin to. Mayroon ako ritong capacitor tester. Tingnan natin kung may leaking ba. Yan, may ilaw na siya. Yan o, yan. Tester natin itong yung mga kapasitor. Saan ba? Inusin muna natin, mahirap. Yan. Tignan natin yung pinaka-drive niya. Bakit hindi gumagalaw yung ating pointer? Ayun. Set muna natin sa 0. Ayan. Ayan, naka-0 na siya. Ayan. Naku. Parang may problema itong ating kapasitor ah. Yan oh. Saan yun? Pinaka-filter niya. Ito. Ito. Tapos tingnan pa natin itong isa. Itong isa 100 volts yan eh. Yan oh. Yung dalawa puro 100 volts. Sa inverter yan eh. Ito mukhang okay ito. Yan. Yan. Yan siya. Pero yung ating pinaka-filter talaga sa backlight ay mukhang may leaking. Ayan. Tanggalin niya natin to. Ayan na. Sa'yo na yung ating tester. Ayan siya. Ilang yung micro 200 volts 33 UF. Ayan o. Yan. O 100 volts 33 UF. Maghanap tayo nito. Pero titester niya natin to. May kulang ito eh. Teka. Linisin muna natin to. Alisin natin yung tingga rito para madali natin masalpakan mamaya.
Ititest nga natin itong nandito sa labas. Ayan siya. Ayan, oh. Maghahanap ako nito. Pwede ito 47 eh. Ayan na, maghahanap muna ako. Ayan na, nakakita ako. Bale 200 volts 47 UF. Subukan natin ito. Kapag wala pa, titingnan na natin yung ano, yung backlight nya. Tatanggalin natin yung panel. Sana. Hirap kasi pagka backlight, kalas lahat eh. Yan. Nagtugtong pa ako ng paa niya kasi maiksi. Kasi alanganin yung paa natin. Yan na siya. Yan na. Hinang na natin. Ayan, natapos rin. Balik natin. Sana umilaw na. Ayan na. Fit muna natin yung ating mga gamit. Plug ko na. Abangan uli natin ng sama yung ating tester. Yun. Tingnan natin kung iilaw na ba siya. Ayan, may naka-standby siyang 53. Ayan, press na natin yung power. Ayan. Oh, ayan. Tumuas naman. Pero hindi pa rin umiilaw talaga yung ating backlight eh. Ayan oh. Wala siyang ilaw rito eh. Ngayon ang gagawin natin ay kalas tayo. Kapag wala pa rin dyan, wala na tayong ibang gagawin dito kundi maglagay tayo ng bagong inverter. Ay, teka, kakalasin natin yung panel at titingnan natin kung may shorted na bulb. Ayan, natanggal na natin yung pinakapanahirapan ako. Nakadikit kasi yung panel niya eh. Kaya inunti-unti ko dahil mababasag pagka pinirsa eh. Nakadikit ng parang tape eh. Ayan. Yan ang gagawin natin na ititesting na natin to. Andiyan nating lead valve. Ngayon pagka buo ito, yung ating mga valve malamang sa inverter talaga may problema. Ayan na.
testing natin yung ditong strip. Bali 4 na strip siya. Sa isang strip maraming ilaw ah. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40. Ayan, dito muna tayo. Ayan, umilaw na siya. Ayan. Ayan oh. Good siya. Wala siyang pundi rito eh. Ayan. Ngayon dito tayo sa pangalawa. Ayan. Ayan, good rin ito. Kabila. Parang walang sira dito ah. Ayan. Good rin yung isang strip na ito. Ngayon, itong pinakalas, baka nandito na yung pundi. Yung shorted. Ayan. Ayan, umiilaw talaga lahat. Ayan, may problema yung ating inverter drive. Baka mag-convert na lang tayo dito. Wala akong mga pisan yan eh. Wala rin akong mga pagkahuyan ng ano yan eh, MOSFET. Wala rin akong board na ganyan. Mas madali niyan. Titingnan ko muna kung ilang voltahe yung ano, bawat isang bulb para ma-estimate natin kung ilang voltahe ba ito. Saka kung naka-series ba ito o parallel yung ano niya, connection. Series siya eh. Ayan oh. Naka-series eh. Ngayon check natin kung ilang voltahe yung sa isang ilaw para mai-compute natin kung ilang voltahe ang kailangan nito. Ayan. Ayan na. Hirap yung walang taga ano eh, taga video. Tad natin. Test natin itong isa. Ayan. 3 volts. Teka, kukunin ko yung aking tester para makita natin. Ayan, umilaw na siya. Teka. Ayan. Umilaw na. Tingnan natin yung voltahe. 3.1, 3 volts nga. Ayan. Ayan na, computing natin to. Bali 40 bulbs ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 bulbs dahil 4 na ano siya, strip. Compute natin yan sa ano, sa 3 volts bawat isa. 100 plus volts to. Kailangan natin may supply dito sa kanya. Ayan na, at dahil sa wala naman dito yung problema niya, ibalik na natin yung panel. Ganyan talaga, kailangan ma-check natin eh. Ayan. Ayan na. I-check na natin uli yung ating inverter. Titingnan natin yung mga diode pala. Hindi ko pala na-check yung ating mga diode ah. Mga ka-shorted nito. Ito yung kanyang MOSFET. Ito diode to eh. Saka ito naman supply dito sa ating mga system. Kasama na rin yung ating panel. Tapos itong diode supply dito. Tapos ito pinaka-diode niya para dito sa ating MOSFET. Tingnan pala natin, nakalimutan ko. Teka, ayusin natin. Ayan.
nakikita na. Zero ko muna. Ayan. Ito muna ang unahin natin, itong pinaka-supply nya. Kabila. Ayan. Good siya. Good siya. Pag binaliktad natin hindi gumalaw yung ating pointer, ibig sabihin okay yan. Wala man lang siyang leak eh. Ayan. Ngayon ito, bakit ito sobra-sobra? Dapat mga hanggang dito lang ah. Halos nasa zero siya. Ayan na nga. Parang shorted to ah. Ngayon tanggalin nga natin to sa ano, sa board. Titingnan natin kung shorted ba talaga. Bago tuloy tayo sa kakatanggal ng ano ah, panel, muntik pa nabasag. Nakadikit eh. Ganyan talaga. Sa mga veterano, kabisado na nila ito eh. Kaya ako medyo step by step pa. Tanggalin natin tong ano natin. Pero sa mga baguhan natin, ay makakuha rin sila ng experience kung paano ito ginawa. Sanay kasi ako yung TV na ano, lumang TV, yung picture tube. Ngayon dahil nasa wala na yun, nag-upgrade na lang ako rito. Ayan, tayo natin yung minute yung ating ano, soldering iron. At maghanap tayo ng diode na ganito kung marami akong board dito na sira eh. Ganap tayo ng kapares ng value niyan. Kung shorted nga. Tayo natin uminit, kasasaksak ko lang eh. Ayan na, mainit na siya. I-disconnect lang muna natin yung isang paa. Ngayon, kapag shorted, saka na natin tatanggalin. Minsan kasi pag nakakasalpak sa board, minsan may continuity pa eh. Baka mamaya kapasitor, yung ceramic kapasitor ang shorted eh. May yung maliliit diyang ceramic kapasitor, hahanapin natin mamaya yan kung okay ito. Ayan na, na-disconnect ko na yung isang ano, terminal ito. Yan, i-test natin ulit. Ayan na nga, shorted nga. Ayan, kalahin mo, nagtanggal pa tayo ng panel. Tanggalin na natin to, tapos maghanap ako rito sa mga sirang board. Yan o, parehasin natin yung number nya. Isin muna natin yung tingga rito. Ayan, maghahanap muna ako ng ano nito, kaparehas nito. 3,200.
Ito, nakakita ko rito. Bali, ang ginamit na diode dito ay ano bali 4 at 3. Bali 2, isa sa kanyang supply. Ngayon 3,100 dito, gawin nating 2. Dalawahin natin na diode. Ayan lang, at tatanggalin ko muna to. Ayan na. Naisalpak na natin Sana yung ating ito, bali dinalawa ko siya. Parallel yung pagkalagay ko. Yan, para mas lalong matibay. Ngayon ang gagawin natin ay pa-plug natin to para titingnan natin kung umilaw na ba siya. Teka, ilalagay ko na yung screw rito. Baka baka mag-shorted. Yan, para hindi gumalaw-galaw. Ayan na, ipa-plug na natin ito. Yan, ito yung ating switch. I-press lang natin. Yan, abangan natin kung umiilaw ba. Ayan. Ayan umiilaw na siya Yan. Tingnan nga natin dito kung umiilaw lahat yung bulb niya. Teka, babalik na rin ko. Ayan. Umiilaw na lahat. Yan. Diode lang palang naging problema niya, at saka yung mga kapasitor lumulobo na talaga. Yan. Ngayon ang gagawin natin ay ibabalik na natin yung pinaka-panel nito para mai-testing na natin. Ayan na, nasauli ko na yung pinaka-panel niya. Ngayon ititesting na natin kung may na ba, may display na. Test natin yung power dito. Ayan, nag-ano na siya. Ayan nag-blue na. Ayan, umilaw na yung ating backlight. Tingnan natin yung screen. Ayun, meron na. Ayan na siya, nag-blue na. Ayan, no signal. Ngayon ang gagawin natin ay ibabalik na natin yung pinakatakip nito para mai-testing na natin. Ayan na, nasauli na natin. Ayan na siya Ayan, sauli na natin yung pinakatakip niya. Tapos ayan na yung kanyang mga paa. Tapos nandito na rin yung aking TV Plus. Ayan, na-plug na natin dito. Dito siya Ayun, harus makita madilim. Dito siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay ipa-plug na natin to para makita na natin kung okay ba yung kanyang pinaka picture. Ayan na, pa-plug ko na. Ayan, yun, umilaw na. Press natin yung kanyang power dito. Ayan, abangan natin. Ayun, lumabas na yung Hanabishi. Song na gano'n. Ayan. Ako naman din po ay singer-songwriter. So, okay na okay siya. Ay, malibanag siya Perto. Ayan. Kama, ako din. Ayan, yung sira niya kapasitor at saka diode lang. Ito na nga, girl. Ayan, okay na okay na. Ayan lang, at maraming salamat sa inyong panunod, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos. Thank you. Obviously, yes.